Sumulat na ang mga kaanak ng Vice President ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Mamerto Galanida sa Senado. Napalayain siya mula sa detention. 82 years old na raw kasi si Galanida at marami ng sakit. Habang ang mayor ng Socorro sa Surigao del Norte, problemado kung paano i-relocate ang lahat ng mga nakatira sa sitio Kapihan. Magbabalita, Simon Gualvez. Walang iwanan. Imbis na matinag, lumakas pa raw ang tiwala ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa kanilang samahan. Ito'y kahit nakakulong pa rin ang kinikilala nilang Senyor Aguila na si J. Resquilario sa Senado matapos ipasight in contempt noong Huwebes. Pero sa programang Bangon Bayan with Mon, nananawagan naman ng anak at misis ni SBSI Vice President Mamerto Galanida. Kasama ni Kilario si Galanida na nakadetain ngayon sa Senado. Pero kinakabahan daw ang kanyang mga kaanak sa sitwasyon niya roon. Una, ang kanyang unstable na high blood pressure, ang kanyang renal at heart problem, at palagi siyang na-stress, kaya siguro minsan tumaas, bumaba naman ang kanyang BP. At meron din siyang schedule na magpapaopera ng kanyang katarak sa kanyang mamata kasi hindi na siya halos magkakita. Muling iginit ng pamilya Galanida, hindi totoo ang paratang na sila ay kulto. Kaming mga tao po dito, sir, sa Kapihan, hindi po kami aabot ng ganitong ilang taon kaming naninirahan dito kung nakikita namin na yung mga mali ang mga ginagawa ni Senyor Aguila. Ang dating miyembro at spokesperson ngayon ng Socorro Task Force Kapihan na si Edelito Sangco, napapailing na lang sa narinig. Alam daw niyang matanda na si Galanida, pero hindi raw patas kung kasi simula pa lamang ng paglilitis ay may espesyal na pribilehyo agad ang SBSI Vice President, lalo't marami umanong nagreklamo laban dito. Talagang kinakarir na nila yung pagsisinungaling. So silang lahat mula sa leadership hanggang sa baba doon sa mga membership, talagang meron silang briefing na talagang magsinungaling. Problema naman ngayon ng lokal na pamahalaan ng pag-relocate sa mga miyembro ng SBSI mula sa sitio Kapihan. Aminado sila, labag na labag ang ginagawa ng SBSI sa lugar kung pagbabasihan nga ang sinuspindi na ng DNR na Protected Area Community-Based Resource Management Agreement. Ang sabi ko na dati na talagang hindi pwede doon maninirahan, mag-settlement yung mga tao, talagang bawal yun sa DNR. Pero higit 1,000 ang kakailanganin nilang i-relocate dahil ito ang bilang ng mga nagbenta ng bahay bago lumipat sa bundok. Ang iba pa, wala na raw talagang babalikan. Wala na akong babalikan na bahay kasi na wasak sa bagyong ulit. Kung sa kali nga pa babaon kami, hindi na ako baba, dito na lang ako. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PA.